po ako sa Farm Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Mala teleseryeng sinubaybayan ngayong taon, tampok ang kwento ni Alice Go. Umingay ang pangalan ni Alice noong Marso matapos na salakayin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang pogo hub sa Bamban, Tarlac. Sangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad ang nadiskubring Zune U1 Technology Incorporated na may 600 pogo workers at nasa likod lamang ng Bamban Municipal Hall. Palaisipan sa DILG at sa mga otoridad kung paanong nalusutan ng naturang operasyon ng pogo ang mga opisyal ng Bamban. Hanggang sa nabisto na ilan pala sa mga ari-arian sa naturang pasilidad ay nakapangalan pa sa mayor ng Bamban na si Alice Go. Dito na nauwi sa malaking kontrobersiya ang naturang Pogo Hub lalo't lumabas sa mga investigasyon na hindi lang ito sangkot sa online gambling kundi maging sa human trafficking, illegal detention at scams. Todo tanggi naman ang alkalde sa pagkakasangkot niya sa Pogo Hub. Pinanindigan din niya na wala siyang alam sa operasyon ng Pogo kahit na nang humantong ang issue sa investigasyon ng Kamara at Senado. Your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. In fact, wala pong dumarating po ng report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Kinalkal ng husto ang kanyang pagkatao, mapaamin lamang sa illegal na aktibidad. Doon nabunyag ang ilang pang issue kabilang ang citizenship ni Mayor Alice na hinihinalang Chinese matapos madiskubring wala siyang school records sa Pilipinas at nakapagparehistro lamang ng kanyang birth certificate sa PSA matapos ang 17 taon mula nang siya'y ipanganak. Inisa-isa rin ng mga senador ang yaman at ari-arian ni Guo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Your Honor, yung dump truck po, napenta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo kasi nagkaroon po... I'm just asking you. Saka sa akin po. Buwan ng Hunyo, tuluyan ng hinubaran ng maskara si Guo ni na Senador Sherwin Gatchalian at Senadora Risa Hontiveros. Yan ay matapos na maghinala na si Alice at ang passport holder na si Guo Huaping ay iisa. Pinatibay pa ang hinalang ito nang lumabas sa records ng NBI na tugma ang fingerprints ni Guo Huaping sa alkalde. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng ipinagharap ng patong-patong na kaso si Alice. Dinismiss na rin siya ng ombudsman sa kanyang pwesto bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Buwan ng Hulyo, bahagyang nanahimik si Alice na hindi na dumalo sa mga pagdinig ng Senado dahil umano sa stress at depresyon na idinulot nito sa kanya. August 19, ibinunyag ni Hontiveros na wala na sa Pilipinas si Go noon pang July 19 kasama ang kapatid na si Sheila at Wesley Go. Hindi nagtagal, natuntun din ng Interpol si Go sa Indonesia at idineport sa Pilipinas pero hindi na ito nakauwi pa ng Bamban at sa halip idiniretso sa kulungan makaraang ipaaresto siya ng korte sa Pasig na humahawak sa kanyang kasong qualified human trafficking. Nagpatuloy ang investigasyon sa Kongreso at kasama ng inimbestigahan ng mga kongresista at senador pati na ang kanyang pagtakas at ang di umano'y banta sa kanyang buhay. Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi niyo na kanina local. Sinabi niyo na kanino local. So, Opo, local sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla, sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese yung nagde-death threat sa'yo? Meron foreign, meron local Filipino po. So both. Naging makulay, magulo, maingay, madrama ang kwento ni Alice. At tulad ng teleserye sa mga pelikula, natunghayan natin ang iba't ibang genre. Pero naging open-ended ang kanyang storya at patuloy na naglalaro sa isipan ng mga Pinoy kung ano nga ba ang magiging wakas. Sino nga ba talaga si Alice Go? Siya nga ba ay isang Pinoy na nais lang magserbisyo? O isang espiya na hindi nagtagumpay sa kanyang misyon? Lahat ng ito posible lamang na masagot oras na maglabas na ang korte ng hatol sa lahat ng kaso na kanyang kinakaharap. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Para sa DZRH Rewind 2024, ito po si Kisa Sabson ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.